Hello, magandang araw. So ayun, Good Friday pala ngayon. Pumunta pa ako sa mall. Kala ko bukas yung supermarket or yung mall mismo. Wala, sarado. Sarado lahat. So bukas babalik na naman ako. So gawa na lang ako ng video dito para pampalipas ng oras, di ba? So yun, wala magawa eh. Habang charge ko yung yung Bluetooth speaker ko sa bahay. 2 oras at kalahati yan bago maano. So siguro magandang topic na lang is yung siguro conspiracy na lang, no? Kasi wala namang mga magandang i-topic dito eh. So yun nga, 'di ba, binanggit ko na sa inyo kung ano mga gagawin nyo. Posibilidad lang naman yun. Mas maigi na yung ready, 'di ba? Kasi yung mga beans hindi naman masisira yan, yung whey protein hindi naman masisira, 'di ba? Tapos yung mga canned goods hindi naman masisira. So ganun pa rin, 'di ba? At least ready ka. Tapos may posporo ka na rin, meron kang kandila. So hindi ka naman gaano maapektuhan, 'di ba? So yun, na-distract ako kasi may chinita. Siguro gusto niya rin pumasok ng mall kaso wala eh. So wala siya. Alam mo yung mga babae dito, mga fashionista, no? So bagay, baliwala lang naman dito yan eh. Hindi naman pinapansin yan eh. Yung mga naka-plunging neckline na babae, hindi yan pinapansin dito. Kahit pa alam mo yung nung gabi, nung umuwi ako dati, nung galing sa trabaho tas may party, ang dami mga babae doon ng mga parang revealing yung clothes. Pero walang pakialam mga tao dito eh, kasi sanay na sila dyan eh. Tsaka may CCTV yung mga bawat side ng gilid dito. So safe yung mga tao. Kaya malaya sila maglakad ng mga ganyan. Kahit nga naka-bikini lang sila, hindi naman sila gagawa ng kasamaan eh. Kasi bawat sulok nga may mga CCTV. So yun nga, yun, 'di ba? Base sa mga feeds nabasa ko dun sa sa Facebook nga na yun, uutang na lang si BBM pang supply ng oil. At the same time, nabuksan na yung planta nung December. December tuloy. Yung planta na sa Bataan para dun sa oil. Kaso hindi pa nakaka-supply sa December pa mag-i-start. Kasi natuklasan pa lang, 'di ba, na pwede pala mag-supply ng 6.2 cubic meter na million na meter na ganun. Na langis. Ganun lang nga ginawa, 'di ba? Nung So hindi na ako nangangamba ngayon kasi nga, 'di ba? Utang si BBM. Tapos pinayagan na rin ng Iran yung ship natin makapasok. So makaka-supply na rin ng mga langis. So hindi na problema 'yon, 'di ba? So yun, tuloy lang ang buhay. Pero ang expect mo pa rin talaga, mahal pa rin talaga bilihin. Tsaka same pa rin yun, parang lockdown pa rin naman talaga siya kasi nga sa mahal ng bilihin, 'di ba? Tsaka limited lang din yung supply. Ibig sabihin, mayroong mga gas station na nagsara na kasi nga limited nga lang talaga yung supply. Hindi kasi normal yung operation ng shipment ng langis, 'di ba? So yun. Kaya yun, tipid-tipid na lang talaga. Tapos kung hindi naman mahalaga yung gagawin mo is wag ka nang lumabas. 'Di ba? Wag ka nang lumabas. Stay ka na lang sa bahay. Actually, pagka yumamang ka na rin, paldo ka na, huwag ka na nga lang din lumabas eh. Sabay ka lang, stay ka na lang sa bahay, 'di ba? Lalabas ka lang talaga pag may kailangan, 'di ba? Para hindi ka mapapagastos. Kasi once na nandito ka na sa kamalayan na ganito, na Black Wheel, wala na magpapasaya sa iyo eh. Kasi parang nasa state of equanimity ka na, yung parang nasa neutral state ka na, do. Naalala ko dati nung unang awakening ko, pumunta ako ng mall noon, tapos ako lang mag-isa. Sabi ko dati natatakot pa ako, nade-depress ako nang ako lang mag-isa.
Tapos ngayong nagkaroon ako ng awakening, bandang 30 ako noon 30 years old. Tapos sabi ko, kaya ko naman din pala mag-isa na ano. Tapos hinawakan ko yung mga sapatos. Kasi yun magdadrop yung mass mo. Yung mga dating nagpapasaya sa'yo, hindi na magpapasaya sa'yo ngayon. Parang baliwala na lang. Hindi na siya, iba na yung sinisik ng kalooban mo. Which is yung mga information na nga lang na ganito, di ba? Yung mga wisdom na makakapagpalaya. Tapos yung mga importante na lang na pumera, ganyan. Tsaka mag self-improve na lang. Siguro nagpapasaya na lang sa akin ngayon yung training na lang Kasi nga, sa training kasi, ini-stress mo yung katawan mo at the same time, natutuwa ka rin, di ba? Nakakagano ka, nakakapag-train ka. So yun na lang nagpapasaya sa akin yung training Tsaka gumawa ng mga content ganito, makinig ng music, di ba? Dati mahilig ako magbike pero nawala na nag-drop na yan Siguro dadagdag ko yung takbo. Pag nakauwi ako ng Pilipinas, tatakbo ako, bibili ako ng sapatos, tatakbo ako. Kasi solo mo yun magagawa mo mag-isa. Yung bike din naman, magagawa mo rin na solo yun. Ginagawa ko dati, umikot ako simula sa amin hanggang San Juan Isang lap. Minsan pag sinipag ako, 2 lap. So, yun. Diba? Gawin mo na lang talaga kung ano magpapasaya sa'yo, diba? Tapos yun din, marirealize mo rin talaga na yun nga, solo ka lang din talaga kahit pa may kasama ka, karelasyon. Ngayon nga baka maraming lalaki nagising na pabigat lang talaga yung relasyon di ba? Hindi rin makakatulong sa kanila, di ba? Parang baliwala na rin. Hindi na mahalaga yung Pero marami pa rin mga bagets lumalabas ngayon gagala-gala. Siguro yung katawan nila humahanap ng kalandian Gusto magkaroon ng bembang. Gusto rin ng mga babae yan magpabembang, di ba? So ako tambay lang ako dito, tas mamaya malay mo may babae na lumapit dito, di kausapin natin. Actually marami nang lumapit. Syempre mas inuuna ko tong gumawa ng video kaysa naman i-approach pa sila, di ba? Para kang tanga. Iniwan mo yung gusto mo para lang sa Yun yung POV key, di ba? Kung may nakita kang babae dahil sabik na sabik ka, approach mo na agad, di ba? Yung parang aalisin mo yung ginagawa mo, parang naiba yung priority mo, di ba? Syempre priority ko tong gumawa ng ganitong video, di ba? Tsaka nagpapasaya rin sa akin to. Ay, wala nang magawa. Kailangan naman kausapin ko yung mga blue pill. Blue pill na yan. Maiinis ka lang kausap yan Parang ida-drag ka lang sa level nila, Tapos sila lang makikinabang. Kasi nga, yung pinag-uusapan nila, puro shallow. Tsaka yung mga walang kwenta, di ba? So, mangyayari sa'yo, bababa pa low self-esteem mo. Kasi, alam mo yung nangyayari Sabi ko, pucha, pinag-usapan nila walang kwenta tapos sabay ikaw para at peace lang, walang clash, 'di ba? Ida-dumb down mo yung sarili mo, 'di ba? Parang okay, ganyan, makiki-ride on ka na lang sa ka-bullshit na Hindi maganda yung ganun kasi makakasanayan mo, 'di ba? So pag nakasanayan mo yung ganyan, mangyayari, magiging people pleaser ka, tapos magiging mahiyain ka, tapos bababa self-esteem mo. Napansin ko nga ngayon nung nagsosolo nga ako Tapos nito lately, nag-approach ako ng mga babae sa kalye. Wala na emotion, baliwala na lang. Kung ayaw mo, okay lang, di ba? At least nare-retain mo yung sarili mo. Kasi pag na-retain mo yung sarili mo, may confidence ka niyan di ba? Kasi pagka nagpi-please ka, yun nga di ba? Binanggit na rin yan ni Locario, di ba? Na shinare ko na rin sa inyo. Na the more na nakikipag-deal ka sa mga tao or babae na resistance, hindi in alignment sa relasyon mo sa sarili mo, bababa yung self-esteem mo niyan, di ba? Kasi nga, yun nga, babaguhin mo yung sarili mo para wag lang magkaroon ng friction.
Diba? Pwede ka naman makipag-casual kasi sa casual conversation may mapapala ka rin. Ibig sabihin, depende sa setting. Kung nasa trabaho kayo, yung casual na pag-uusapan nyo tungkol sa trabaho, which is may mapapala ka, yun yung okay, diba? Pero kung yung chismis, pucha, wag ka na sumali dyan, diba? Wala ka naman mapapala dyan sa chismis, eh. Tapos pag-uusapan nyo yung buhay ng ibang tao, diba? Tapos mga sa Facebook, nagsishare lang ako ng info doon. Wala naman talaga akong pakialam sa mga buhay ng ibang tao, eh. Kinugutan ko lang siya na aral dahil sa hypergamy, tapos yung palitan ka real quick, numbers game, yung mga nauutong lalaki, dapat gawin niya ganyan, di ba? Yung mag numbers game, tapos unang resistance pa lang, i-dispatch na yung babae, kasi nga hindi na magbabago, first impression last, di ba? So paulit-ulit lang naman yung sinishare ko, iba-iba lang topic base dun sa nakuhang Pero sa mga artista, buhay nila, wala tayong pakialam talaga dyan. Yun lang hinuhugutan ng aral, di ba? So yun, ganun lang talaga yung gagawin mo, di ba? Ubus ka ng oras dito. Ang dami pa rin mga mga bagets na gagala-gala. So yun nga, 'di ba? Ano pa bang maganda pag-usapan? Rin siya, gusto niya rin pumasok sa mall kaso nga lang sarado. So marami kami na misinform na na sarado yung mall, hindi makakapasok. Sinabi kasi sa internet, bukas daw yung Woolworths, sarado naman pala, so bukas pa ako babalik. Diba, babalik pa ako bukas para lang Di bale, unti lang naman bibiling ko, buti nakabili na ako kahapon kasi inisip ko nga baka mag-holiday ngayon eh. Yun nga, di ba? Hindi mo rin pala mapapagkatiwalaan yung internet eh. Sinungaling, sabi open daw yung tapos sabay sarado pala Hindi rin mapapagkatiwalaan yung internet eh, di ba? Yun, di ba? Wala akong magagawa dito. Tambay lang ako dito hanggang mamaya. Hanggang alas 5 siguro, tas uwi na ako. Kasi sa bahay, wala naman akong magagawa, di ba? Yung Bluetooth, naka-charge yung Bluetooth speaker. So, hindi rin ako makakapakinig. So, paaraw na lang ako dito, tambay. So, yun, di ba? Wala rin palang bus, so maglalakad rin pala ako pa uwi mamaya. Sabi ko na nga ba eh. Nakutubang ko na to eh, di ba? Pero yun nga, okay lang din naman. Tinitake ko lang din na as parang aliw-aliw na lang. Actually, wala naman din talagang depende talaga sa perception eh. Siya sabi malas-malas or napipiss off ka sa mga sitwasyon. Kuwari kagaya nito, hindi naman ako napipiss off eh. Kasi nagagawan mo naman siya ng redirection. Ganun strategy ko, kaya hindi ako nadidepress eh. Kaya ginagawan ko na lang siya ng redirection. Kuwari na-reject ako, okay, thank you. O kung wari, hindi pumabor sa'yo, kagaya nito, di ba? Good Friday, tapos sabay sarado, di tambay ka na lang, di ba? Tapos aliwin mo sarili mo. Pero mapayapa rin pala na ganito, di ba? Na tumambay ka ngayon. Kasi wala ganon tao. Wala nakatingin sa'yo, di ba? So magagawa mo rin yung mga gusto mo. Actually, kahit naman may nakatingin, kasi nga may sarili-sarili naman silang buhay, di ba? So magagawa mo na lang talaga is gawin mo lang talaga gusto mo. Wala rin naman pakialam yung mga tao sa paligid mo eh, kahit anong gawin mo dyan. Tinesting ko na yan dati. Alam mo yung pumasok ako, yung first time ng awakening ko. Kasi nga nawala yung mask mo. So syempre parang magpapasikat ka niyan. Kasi makikita mo yung mga tao parang nasa script, di ba? May ginagawa sila. Kasi nakikipag-usap sila harap-harapan tapos sabay hindi ka nila napapansin. So kahit na kung anong gawin mo dyan sa harap nila, busy sila dun sa utak nila, is hindi ka nila mapapansin. Napatunayan ko na yun eh. Isa rin yan eh, kaya malakas loob ko mag-approach kasi nga, wala rin naman talagang pakialam yung mga tao mo sa paligid. Oh sure, titingin sila, pero hanggang tingin lang. Pero wala na sila magagawa, diba?
hanggang tingin lang sila, 'di ba? Niya ako, gagawin ko na lang yun. Yun nga, 'di ba? Kunento ko kasi pumasok ako sa may luggage store, tapos tinesting ko yung trolley doon, inikot-ikot ko. Yung parang inikot-ikot ko, yung parang hinila-hila, tapos umikot-ikot ako sa loob ng store. Wala. Nakatingin lang yung tao, wala namang ano. Kasi yung mga kaya ka natatakot gawin yung gusto mo kasi may fear ka ng judgment ng ibang tao. Yun kasi yung brainwashing, 'di ba? Kasi 'di ba sa school kasi natin, 'di ba, parang sa school, 'di ba sinasabi dun sa school o kaya ng parents mo, ito wag mo tong gawin kasi masama to. Ito wag mong gawin to kasi ganito mangyayari, ganyan. So yung may authority lang, dun sa yung parents mo tsaka teacher, 'di ba? O kaya yung teacher mo, 'di ba, sinasabi, wag taas ka lang ng kamay. Doon ka lang magkakaroon ng salita pag nagtaas ka ng kamay, 'di ba? Pag hindi ka nagtaas ng kamay, hindi ka, wala kang authority, 'di ba? Pag hindi mo tinaas yung kamay mo, parang wala kang 'di ba? Ganun kasi yung brainwashing sa lipunan natin eh. Kaya nahihiya ka. Tsaka may punishment din pala. May punishment din, 'di ba? May punishment din. Kuwari mali or may nagawa ka na na ginawa mo dahil gusto mo. Dahil hindi siya naaayon sa structure ng lipunan, may punishment ka, 'di ba? Kagaya ng mga jaywalking, naglakad ka diyan, 'di ba? Nagkakaroon ka ng punishment, 'di ba? Isa rin 'yon kaya napaprogram yung mga tao na gano'n na ayaw nila gawin yung mga gusto nila kasi takot sila sa judgment tsaka punishment. Pero nasa utak mo lang yun kasi na-program ka nga since bata ka, di ba? Dahil yung otoridad yung nagbibigay sa'yo ng mga dapat mong gawin or script. Pero magandang gawin talaga is gawin mo talaga yung mga gusto mong gawin kasi ikaw yung mag-shape ng reality mo eh. Kung ano kasi yung pinaniwalaan mo, yun yung mangyayari. Pero syempre, maging logical ka pa rin. Magbase ka pa rin doon sa cause and effect, 'di ba? Which is malalaman mo naman din talaga na kung may ginawa kang kasamaan, may karampatang parusa yan or consequences, 'di ba? So kung nag-stick ka lang naman sa cause and effect tapos wala ka namang ginawang kasamaan, di mas okay yung ganun, di ba? Medyo uminit na dito sa pwesto ko. Baka lumipat ako dun sa may tabi ng babae. So yun, di ba? Isa pa yan, di ba, yung mga fear. Tapos dati rin, buti na nga lang din nagkaroon ako ng awakening kasi nga siguro kung hindi nangyari sa akin yun, hindi ko kaya mag-abroad ng mag-isa. Kasi since nag-abroad ako dito, ako lang lagi mag-isa parate eh. Pupunta ako ng mall, bibili ng mga pagkain, tapos sabay ako lang talaga mag-isa. Minsan kakausap ng mga tao, ako lang din mag-isa. So yan, yun yung mga wala akong ganong. Pero kung yung dating ako, yung wala pa akong awakening, malamang matatakot ako niyan. Puro fear yung sa ko, nasa utak ko. Magiging matakotin ako niyan. Diba? Buti na lang nangyari rin sa akin to, no? Merong iba naman din nagkakaroon ng awakening eh. Pero hindi ko lang sure kung totoo ba yung sinasabi nila. Kasi ang hallmark ng awakening, parang nabawasan na yung mind chatter mo eh. Wala ka ganong iniisip. Tsaka yung damdamin mo at peace siya. Mawawala sa'yo yun, fear. Pero may takot pa rin ako ah. Majority ng fear mo mawawala. Pero may takot pa rin talaga ako, kagaya nung tatalon sa mataas. Kumari, kahit babagsakan mo tubig, syempre may cause and effect, 'di ba? Syempre pag tumalon ka doon sa tubig, hindi ka marunong lumangoy, malamang malulunod ka, 'di ba? Ikaw marunong ako lumangoy, matatakot ba ako? Syempre malamang hindi ako matatakot dahil marunong ako lumangoy.
Diba? Ganun lang naman yun eh. So, yun nga. Ito lang gagawin talaga natin. Magubos lang talaga ng oras. Halo-halo na yung topic ko, no? Medyo na-antok pa nga ako, no? Pumera. Ayun din pala, may share din ako sa'yo. Kasi, eto para malaman mo, ganito, yung nanay at tatay mo, anak mo, di ba, relative kayo. Relative nga kayo, di ba? Tapos, lipat na lang ako doon kasi mainit eh. Di ba, relative nga kayo. Pero, yung nanay at tatay mo, ano yan, single individual lang din yan na nasa present, which is mahalaga lang is sariling self-interest at survival lang, di ba? Yan lang yung mahalaga sa ano. So illusion yan, yung relative tsaka genetic line. Matagal ko na sinabi yan eh, kasi yung anak mo, nag-share nga kayo ng DNA pero wala talaga kayong tie kasi single individual lang din kayo na nasa present na nangangailangan ng survival. Pati nga yung age eh. Sabi nga ni SQS, illusion din yung age eh. Makikita mo yung tao, mukhang matanda, mukhang bata, ganyan. Pero illusion talaga yung age. Kasi nga, pareho kayo nasa present, 'di ba? Tapos pareho kayo nangangailangan ng ng pagkain, yung mga basic necessity yun ng survival, 'di ba? So illusion din talaga yung age na 'yan. Pero syempre, tsaka yung purpose ng parents din pala, sabi ni SQS, vehicle lang sila para ihanda ka pag nag-18 ka na, para makasurvive ka ng sarili mo. Medyo brutal pa nga to eh. Kasi yung ibang mga walang parents na mga bata, namulat na black pill na talaga sila na elementary pa lang sila, naghahanap buhay na, 'di ba? Para sa mabuhay sila, makasurvive. Kasi nga wala talagang tutulong sa iyo, solo, single individual ka nga, 'di ba? Na nangangailangan ng pagkain, inumin, matitirahan, damit, 'di ba? So single individual ka lang din, 'di ba? Kaya nga yung mga yung mga mahihirap, bata pa lang nagtatrabaho na black pill na yan na maaga. Black pill na talaga sila na maaga. Dahil dun sa 'di ba? Sa ganun nga, 'di ba? Na sa kahirapan nagtatrabaho na sila. So isa pa yung black pill na 'di ba? Pati meron din siyang binanggit na topic about do sa Satanism. Yung sa Satanism, pinanindigan lang daw ng mga Satanist yung course ng nature. Kasi 'di ba, life for life daw yung ng mga tao. Para ka makasurvive dito, kailangan mo ng another life. Ibig sabihin, parang may vampiric. Parang vampiric nga to eh. Kasi nga, biruin mo, kakain ka ng animals, di ba? Prutas at gulay, may life forms din talaga yan, di ba? So, kung natanggal sa iyo yung maya, meaning yung illusion, makikita mo talaga to, di ba? Nung una talaga, naawa pa nga ako kumain ng hanggang tinanggap ko na lang talaga. Wala, no choice eh. Kasi trinay ko rin talaga mag-vegan nun. Kasi ganun yun eh. Pag unang nagkaroon ka ng awakening, makikita mo talaga na na kumakain ka ng animals. Tsaka parang mandidiri ka. Ngayon, tinanggap ko na lang talaga siya na ganun talaga eh. Kailangan ko ng protina. Hindi sustainable kasi yung vegan. Kakain ka ng vegetables, tapos prutas lang. Hindi sustainable yun. Mamamatay ka, tsaka magkakasakit ka. Kulang ka kasi sa protina eh. Hindi kasi sapat yung protein ng prutas at gulay eh. Hindi sapat yun
para mabuhay ka, kailangan animal meat talaga. Diba? Kaya ayun, tinanggap ko na lang din talaga na ganun talaga. Tapos bumalik din ako, kumain din ako ng mga animal meat. Which is naging meat based nga ako, diba? Yung meat based na lang ako. Kasi na-discover ko rin yung nanotech. Wala rin kwenta na kumain ka ng ng prutas at gulay kasi punong-puno ng pesticides yan tsaka heavy metals. So walang kwenta, di ba? Daming mga inchik dito, no? Daming mga inchik na mga tao. Tapos mga teenager, mga bagets. So yun nga, 'di ba? Isa pa yung na yan, Maya, 'di ba? Dapat nga tingnan mo yung tao eh. Ay, yun din pala, 'di ba, sa Satanist, kampon daw ng demonyo ni Satanas tayo. Kasi nga, 'di ba, kumakain nga tayo ng buhay. So, tayo yung mismo yung Satanist, 'di ba? Na may pagka-vampiric. Yun yung sinabi doon sa Satanist. Tapos sa Machiavellian naman, kailangan mo rin talaga mag-exploit. Kailangan i-integrate mo yung mo, shadow mo. Ibig sabihin mahalin mo yung dark side mo para capable ka ng good, extremely good, capable ka ng ruthlessly bad. Ibig sabihin, balance ka lang. Kung kailangan mo manlamang para makasurvive, manlalamang ka. Kung kailangan mo magsinungaling para makasurvive, magsisinungaling ka. Kailangan mo maging mabait. Kung kinakailangan, maging mabait ka, 'di ba? Wala naman talagang taong mabait. Meron tayong tinatawag neutral lang. Ibig sabihin, pakikipagkapwa-tao. Kasi yung pagiging mabait ng tao, self-interest pa rin yun. Ibig sabihin, may binibigay siya, may mapapala siya. So, yung act of kindness, neutral lang talaga siya. Diba? Actually, nga yun, covert way pa rin talaga yun ng as exploitation, diba? Kasi nga, nagbibigay ka kasi may mapapala ka, diba? Ibig sabihin, yung good feeling na nakatulong ka. So, self-interest pa rin talaga yon. Kasi nga, may extra ka. Now, kung wala kang extra, tingin mo ba, ibibigay mo yung pagkain mo, tsaka tubig mo? Diba, hindi mo naman din bibigay, diba? Kasi nga, mamamatay ka naman, ikaw naman yung maglalak. Diba, sickness talaga tong na to eh, tong realm na to, diba? Kaya nga, hindi nga ako naniniwala sa good eh. Kung ito tingnan mo to 'di ba? Parang wala naman talagang good eh, neutral lang talaga yung action eh. Tapos mostly sinusuppress lang natin yung evil, 'di ba? Evil side natin. 'Di ba? Parang ganun lang yung nangyayari. So isa rin yan, manood din kayo ng mga videos ng Machiavellian. Malaking tulong din yan sa inyo. Dapat nga, dati ko pa ito natuklasan nung 20 ako eh. Ngayon, yung mga new generation, may mga ganitong informasyon na yung bilis ka talaga mayayaman. Kasi para ka yumaman, kailangan mo maging ruthless eh. Kailangan mo maging ruthless para ka maging mayaman, di ba? Ruthless ka na maging madamot. Isa pa pala yun. Sinabi ang madamot, kailangan mo talaga maging madamot, di ba? Kasi pag di ka naging madamot, di ka makaka-accumulate na resources, tsaka di ka makakaipon, di ba? Isa rin yung programming, kailangan mo rin talaga yan, maging madamot. Tapos kung wala kang mapapala sa mga tao, hindi mo papansinin, di ba? Hindi mo bibigyan ng atensyon. Magiging selfish ka, isa rin yun. Pag sinabi, huwag ka maging selfish, di ba? Programming din yan. Yun yung yun yung nature, 'di ba? Kailangan natin maging selfish. 'Di ba? Kesyo sa ayaw at gusto mo, kailangan natin maging selfish. Kung ayaw mo, okay lang naman. Kung ayaw mo, 'di ba? Okay lang naman, huwag ka maging selfish. Pero may ibang selfish na tao na mga exploit sa iyo, 'di ba?
Kaya nga yung mga nice guy, tsaka yung mga brainwash na tao, hindi yan, ano yan eh, nagiging pobre yan eh. Tapos ginagamit lang yan pakain. Kaya nga yung mga katrabaho ko, iniisipan ko na sila eh. Napipredict mo naman din talaga yung future nila eh. Kaya isip ko, ay hindi na to makakawala sa paycheck to paycheck. Tatrabaho na to ang habang buhay na ano. Hanggang mag-retire sila ng 65. Kasi nag-reproduce, tapos yung kita nila, tapos bumili pa ng bahay. So babayaran nila yung bahay na mortgage. Eh yung bahay hindi kumikita. Tingnan mo yung mindset, 'di ba? Yung bahay hindi kumikita, tapos ang mahal-mahal ng mortgage. So parang pinukpok nila. Sila rin yung nagbaon sa sarili nila. So nakatay na sila dun sa employment, 'di ba? So mangyayari sa kanila, magtatrabaho sila habang buhay. Kaya mapipredict mo talaga base sa behavior ng tao kung anong ginagawa niya. Ay, nakita ko lang paycheck to paycheck mangyayari dito. Habang buhay na to, 'di ba? Kasi inuna nila yung pagbili ng bahay o leverage na hindi naman kumikita. O sa kanila, hindi na lang sila bumili ng bahay. Bumili sila ng bahay para paupahan, di ba? Tapos, tira sila dun sa isang room noon. Wala namang ganung mindset yung mga yan. Kaya nga napipredict mo rin talaga yung mga tao eh. Kung magiging paycheck to paycheck eh. Kaya ako, buti na lang, matalino ako. Nagkakababaya ako dati, hindi ako nakikipag-live-in, labas lang talaga. Tapos check-in. Yung mga pag-live-in, lugi ako, di ba? Malugi ako. Mamaya, mabuntis mo pa yan, di ba? So paano? 31 minutes, peace.